Okay, magandang araw muli sa Panginoon. Tayo ay mag-morning devotion muli. Sinahin natin ang Panginoon. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All that is within me. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways with Tayo manalangin, Samuel. Let's pray, Lord God. Thank you, Lord, for this morning that you have given to us, Lord. Samahan niyo po kami at ingatan, Panginoon, sa maiksi namin devotion na ito. Nawa, parating mo sa amin ang nais mong ipahiwatig at iparinig ang nais na sa amin iparinig, Panginoon. Turuan niyo po kami, samahan ng Holy Spirit, Panginoon. Lead us, Lord God. Give us wisdom, Panginoon, sa aming pakikinig. Salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pangalan na ito. Amen. Sarap mag-awit, sarap magsumapa sa Panginoon. At diretso na tayo sa Word of God sa Romans 12 verse 1 to 2. Si Teacher Menchi, pangunahan tayo ni Ma'am Menchi sa pagbasa sa Romans 12, 1 to 2. Tingnan natin kung anong aral dito. Sabi po doon sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong nakiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong babuhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. So ito yung ating pagbulay-bulayan ngayon. Pwedeng ulitin natin sa English, Precious, yung Romans 12 verse 1 to 2. At pamamagatan natin to na pamumuhay bilang Kristiyano. So napakaraming instruction para mamuhay bilang Kristiyano sa chapter 12 hanggang 21 to mahaba, pero focus muna tayo sa 1 and 2. Okay, Precious. Romans 12, 1 to 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay, salamat sa Panginoon. May oras tayo para magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. So, sino gusto mag-share? So, dito makikita natin yung si Ma'am Menchi siguro. Siya yung nakaisip ng talatang ito.
At pamagatan natin ito, no, na paano ba tayo mamuhay bilang Kristiyano. So dito po ay meron tayong makikitang mga tatlo, no? Tatlo na tagubilin o instruction bilang Kristiyano na kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. So number 1 po, medyo mabigat siya. Number 1, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So number 1 po ay yung paghahandog, pag-aalay, pagpapasakop ng ating mga katawan sa Panginoon. Amen? Amen. Sabihin, paghahandog, pag-aalay, pagpapasakop, o kasama na dito yung pagpapagamit ng ating katawan. Siyempre, kasama na dito yung ating buhay. Dahil hindi ang buhay at ang katawan lagi magkasama. Kasama na dito yung ating puso. Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So, sa kaligtasan, kung alalahanin natin na ang pagliligtas ng Panginoon, hindi body natin ng inandog. Hindi katawan natin ng inialay para tayo maligtas sa ating kasalanan. Ang katawan ni Kristo ang inihandog sa iyong namatay. Ang katawan niya na ihandog para tayo bayaran sa kasalanan natin at maligtas. Pero bilang Kristiyano na, sa pamumuhay Kristiyano, dito tayo naman yung pinaghahandog ng ating sarili. Hindi para saksakin o patayin o ipako, kundi italaga ang ating katawan kasama ang ating buhay para sa Panginoon lamang. Amen. Meron ba kayong gustong idagdag dito? So ang ating pamagat, paano ba mamumuhay ang isang Kristiyano? Number 1 ay nakahandog, nakatalaga, no? Yung kanyang katawan. Ibig sabihin, kasama yung buhay niya. Dahil hindi ho magkahiwala yan. Dahil pag inawalay mo yung kaluluwa sa katawan, wala na kong hininga. Pero dito bilang buhay na handog, ang hinihingi ng Panginoon na paghandog natin sa ating mga sarili. So, habang buhay pa, doon lang natin magagawang buhay na handog ang ating sarili sa Panginoon. Dahil kung nakaburol na, hindi na buhay na handog. A living sacrifice. Ibig sabihin, habang buhay pa, dito lang natin magagawa. Maghandog, magtalaga ng paglilingkod sa ating Panginoon. So mga kapatid, ito yung panawagan sa atin. Kung paano mamuhay Kristiyano, number 1 ay paghandog, pagtatalaga, pagsusuko ng ating mga sarili sa ating Panginoon. So, yan po number 1, Mamenchi. Tama po ba? Pangalawa, sa number 2, Mamenchi, pakibasa at mag-share din. Yung pangalawa dito ay, be not conformed to this world. No? Huwag i-Tagalog ni Mamenchi yung pangalawa, kung paano mamuhay tayo bilang Kristiyano. Be not be conformed. Sige, Mamenchi, pakibasa yung be not be conformed in Tagalog, then share something. Sabi doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip. Doon muna tayo sa salitang be not be conformed to this world. So, pangalawa po, para sa pamumuhay Kristiyano ay hindi lang maghandog ng buhay sa Panginoon, ng katawan, mag-alay, kundi meron tayong kokontrahin, no? Meron tayong hindi sasang-ayunan. At yan yung takbo ng sanlibutan. Be not conformed to this world. So, paano natin ito ipapaliwanag yung huwag umayon sa takbo ng sanlibutan? Mag-share nga tayo. Baka may idea pa kayo. Paano ba yung hindi aayon sa takbo ng sanlibutan? Ayan, hindi porke uso ay dapat nakikiuso. Hindi porke meron siya, meron ka rin. O kaya ginagawa niyo ito, gagawin mo rin. So, may mga bagay na pwedeng meron yung iba, ginagawa ng iba, at sinusunod ng iba na hindi mo ginagaya. Kasi nga, meron na tayong panuntunan bilang Kristiyano
meron tayong sinusunod na salita ng Diyos. At hindi tayo pinapayagan na makiayon pa sa masamang takbo ng mundo. May mga bagay naman na mabuti, pero may mga bagay na hindi na dapat sinasabayan o sinasang-ayunan. Naalala ko yung isang talata, sabi doon, huwag tayo makipamatok sa di mananampalataya. Lalo kung tayo ay nag-girlfriend, nagbo-boyfriend ng di mananampalataya, ay napaka mapanganib yan na mapahamak ang ating maligaw tayo sa ating pananampalataya. So ano pa yung ating pwedeng idagdag? Malawak kasi ang pag sinabing huwag umayon sa takbo ng sanlibutan. Ibig ba sabihin, hindi tayo magse-cellphone? So hindi naman masama ang cellphone, pero pwede tayong dalhin ng cellphone o ng media kung saan na tayo malayo na sa Panginoon, kagaya ng addiction sa maraming bagay, lalo na sa mga games na meron ang internet. So maraming kabataan ay na addict na sa mga computer games, cellphone game, ngayon na nasa cellphone na talaga namang nagiging tamad na sila sa trabahong eskwelahan at sa bahay. So maraming iiwasan sa bilang mananampalataya. Hindi lang pati sabi doon, to be friendship to this world is enmity with God. Pagiging kaibigan daw sa mundong ito ay pakikipagkaalit sa ating Panginoon. So pinipfriend natin sila para mawin lang sa Panginoon, pero liban doon ay wala na. So meron pa ba tayong i-share? Sabi doon, paano mamuhay bilang mga Kristiyano ay pagtatalaga, paghahandog, pag-aalay sa Panginoon. Number 1. Pangalawa ay huwag tayong makikonform. Do not be conform. Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. May mabigat pa nga sinasabi ang 1 John chapter 2, sabi doon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, itong mabigat na kalaban ng pag-ibig ng Diyos na nasa ating buhay, yung pag-ibig natin sa kamunduhan. So, tayo na sa mundo at namumuhay sa mundo, pero ang delikado ay yung maagaw ng mundong ito, yung pag-ibig ng Diyos na ibinuho sa ating mga puso, at yung pag-ibig natin sa Diyos ay maagaw ng mundong ito. So, kagaya ng binhing nalaglag sa madamo, hindi nakapamunga dahil sa mga isipin at kaabalahan sa mundong ito ang naging prioridad na ng isang tao. So, mga kapatid, paano ba mamuhay kay Kristo? Ay kailangan natin ng regular na pagsusuko, pagtatalaga ng ating sarili, ng ating katawan para sa Panginoon. Pangalawa, kailangan natin talagang huwag umayon o may iwasan ang mga dapat iwasan sa takbo ng sanlibutan ito. Amen? May mga dapat iwasan. May boundary ang Christian life at life ng wala sa Panginoon. Ikaibahan ng pamuhay kay Kristo at ang pamuhay ng wala kay Kristo. Pati sa pananamit, pananalita, tugtog, mga gala, at mga barkada ay magkaiba. Ang dapat may kaibahan ang ating barkada bilang nasa Panginoon. Amen po ba? Magkaiba ng musika ang nasa Panginoon. Hindi na musika ng mundo ang umiiral sa ating puso at isipan at sa ating pamamahay. Hindi na rin sayaw ng mundo. Hindi na pakikipagkaibigan sa mundo. Amen? So, be not conformed to this world. At maraming naligaw dahil sa maling pakikisama. May sinasabi ang Bible, bad company corrupt good manner. So, ingat tayo. Masamang barkada o kasamahan ay sumisira ng magandang pag-uugali bilang Kristiyano. Amen? So, pangatlo po,
bilang pamumuhay Kristiyano ay ang sabi doon, be ye transformed by the renewing of your mind. Una, ialay natin ating katawan, aming buhay sa Panginoon. Pangalawa, huwag tayong umayon sa mundong ito. So, mahirap gawin. Ang kokontra ka sa gusto ng mundo. Mahirap. Dahil ang gusto ng mundo, lumayo, umayaw, magtago, magrebelde sa Panginoon at mamuhay sa nang walang Diyos. Lawless ang mundo. Yan ang gusto ng mundo. At hindi tayo pinasasang-ayon ng Panginoon sa batas ng mundo na yan, na lawless nga. So, at ang panghuli, renew, be transformed. Magbago daw tayo. Anong Tagalog ng verse? Be transformed? Amen, Chi. Mag-share tayo dito, precious. Be transformed, a renewing of your mind. Kundi magbago kayo na. Ayarin niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang marawa ninyo ang kanyang kalooban. Amen. Ito na panghuli. Pangatlo, be transformed by renewing of your mind. Ano masasabi natin dito, precious? Be We transformed. should have the mind of Christ, Amen. the will of Christ. And malalaman natin yun, of course, lagi sa Word of God. Kasi si Jesus Christ, yung living Word of God. So, kapag sinaliksik natin yung salita ng Diyos araw-araw, binulay-bulay, nababago yung ating pananaw, nababago yung ating pag-iisip. Kaya, makakatulong at makaka-apekto yan sa pang-araw-araw nating mga desisyon, sa araw-araw nating ginagawa, kasi araw-araw tayong pumipili ng direksyon na gusto nating tahakin. So, kapag may salita ng Diyos, alam na natin kung ano ba yung dapat nating gawin at dapat iwasan. So, mapapaglabanan natin yung mga alok ng sanlibutan. Kaya malalaman natin na hindi pala talagang dapat umayon sa takbo ng mundo. At kung hindi nga dapat umayon doon, saan ba dapat? So yun nga, by the renewing of your mind, through the Word of God, our minds will be renewed and we will be directed doon sa tamang landas na kalooban ng Panginoon, kung saan nandun din yung pagpapala, nandun din yung hinahanap din ng mundo na love, joy, peace, na pinipeke lang ng sanlibutan na pansamantala. Pero sa Panginoon, dun sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon through His words, nandun yung tunay na paglaya, nandun yung pagpapala. So, yun ang point. So, isama rin natin ang tatlo na lesson na nakita natin sa kung paano tayo mamuhay bilang Kristiyano. So, unang-una ay surrender. So, surrender to the Lord, your body, your life. Number 2, oppose, no? Kokontrahin natin, lalabanan natin yung takbo ng sanlibutan. Hindi tayo aayon, kundi oppose. Amen. Parang go against the flow. Surrender, oppose. Number 3, transform. Kailangan may pagbabago sa puso, sa buhay natin, sa ugali natin. Hindi dapat tayo palala. Hindi, sabi sa kanta nga, pabuti lang pabuti. Amen? Pabuti. Hindi palala ang ating ugali, kundi nababago sa wangis ng ating Panginoon. By renewing of our mind. At yung mind na yan, ang pattern ay yung mind of Christ. Yung isip, kaisipan ng Panginoon Jesus. So, paano mangyayari lahat ng ito? Itong tatlong ito, kailan natin magbabad sa Panginoon. Amen? Magbabad tayo sa Panginoon. Karoon tayo ng regular time sa panalangin, sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Doon lang mangyayari itong tatlong ito, itong surrender, itong oppose, at itong transform. Without the presence of God, without the Word of God, without prayer, without fellowship, without regular time with God, we cannot surrender ourselves. We cannot oppose this strong wind of this world. And we will not be transformed sa image ng Panginoon. We need the power of God, the help of God, the Word of God, the presence of God
and fellowship with the saints, regular fellowship, so that we can remain in the will of God. So maraming salamat. Baka may nais pa kayo dagdag sa dalawang verse na ito, pero mabibigat, malalaman na naisip hatid sa atin ng Panginoon. Let's surrender ourselves to the Lord, not only once but daily, as a living sacrifice to God, at masunog ang mga dapat masunog sa ating buhay, hindi niya kalooban. Kung tayo nakikikonform sa mundo, let's ask God's forgiveness, especially sa mga kabataan. And let's pray, Lord, continue to transform us in your image, amen, in your likeness, maging sa pasensya. So dito sa buong chapter, mahaba pang lesson kasama ang pasensya. Lord, hingin natin, Lord, gayon mo kung tawagin sa mga Panginoon. May maugali tayo na ang tagal mabago, dahil minana po sa ating mga magulang, mga ninuno. We cannot change, only God can change. Let's pray, Lord Jesus. Let's pray, Lord, change us. Lord, transform us, Lord, in your image, in your character, in your patience, in your love, in your faith, in your hope. Oh, laman yan. Oh, patuloy mo kami sakupin, spirit, soul, and body. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways. Sige, tayo manalangin. Lahat tayo, sabay-sabay. Oh Lord, patuloy mo kami patuloy. Patuloy mo kami patuloy. Patuloy kami nag-aalay ng aming mga sarili, ng aming mga kasalanan sa iyo, ng aming mga katawan sa iyo, ng aming buhay sa iyo. Dahil sa iyong katawan kami naligtas. Ang katawang ito't buhay na ito'y para na sa iyo, Panginoon. Kaya di na ito para kay Satanas at sa kasalanan pa, Panginoon. Patuloy ka maghari, manguna, masunod, mamuno sa nag-iisang kaluluwa, nag-iisang espiritu, nag-iisang katawang bigay mo sa amin. Oh Holy Spirit, your will be done, your plan be done sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Father in heaven, I will love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom establish in our praises.
wakas, kung ito'y ating may isa sa katuparan, yung be transformed by renewing of your mind, sabi dito, that you may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. So tayo ay mananatili sa perfect will of God. So napakadelikado na permissive will of God lang. At lalo hindi will of God ating kahinatlanan, kay kantungan. So ayada tayo ng Panginoon. Samahan tayo ng Panginoon. God bless you. See you next devotion.